Magandang gabi po. Madugong krimen ngayong Sabado de Gloria sa Angono, Rizal. Isang misis ang nasawi matapos pagsasaksakin ng sariling mister. Nadamay rin ang isa sa kanilang mga anak. Ang suspect, kritikal ang kondisyon matapos umunong saksakin ng sarili. Mula sa Angono, Rizal, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar. Yes, Ivan, Pia, isang malagim na Sabado de Gloria ang gumising sa mga taga-Angono, Rizal ngayong araw. Mismong hepe ng Angono Police ang umakyat ng bakod. Mapasok lang ang bahay na ito sa isang subdivision sa Angono, Rizal kanina. Tahimik ang lugar ng kanilang mapasok. Nang mapasok ang silid, tumambad sa kanila ang isang babaeng wala ng buhay. Ang itinuturong salarin, ang padre de pamilya na natagpo ang duguan sa banyo. Nabawi sa lugar ang isang kitchen knife na pinaniniwalaang ginamit sa krimen. Yung suspect ay naka-lie sa bathroom with a wound on the abdomen. Labas yung kanyang bituka. At yung wife nung suspect ay in bloodbath na nakahiga rin doon sa floor ng kwarto. Kritikal naman ang kondisyon ng anak nilang edad 15. Ang kapatid niyang edad 12, ligtas na nakalabas ng bahay ng walang sugat. Di umano sinaksak siya ng tatay niya. At nagkaroon sila ng opportunity ng kanyang kapatid na makatakas. Hindi pa matiyak ang motibo sa krimen. Based sa interview namin sa kanyang kapatid, medyo engaged sa illegal gambling, yung mga casino, gano'n. So, baka yun ang dahilan, kaya medyo nalubog din siguro sa utang. Kaya minsan yun na naging dahilan, kaya naging kakaroon ng ganyan depression or ganyan pag-iisip ang ating mga suspects. But we're still investigating the case. Naharap sa reklamong parricide, frustrated parricide at attempted parricide ang suspect na nananatiling kritikal ang kalagayan sa isang ospital. Samantala, Ivan, nakatanggap tayo ng impormasyon mula sa Angono, Rizal Police na posible raw isailalim sa drug test ang suspect, habang ang nasawi naman itong asawa, posibleng isailalim sa autopsy. Yan ang latest mula dito sa Angono, Rizal. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Oscar Oida. Samantala, kahit Semana Santa, tila hindi pinili ng ilan na mangilin. Isang sasakyan pinaarkila ngayong Semana Santa hindi na ibalik sa may-ari at natagpo ang chinap-chap sa isang talyer. Natunto ng sasakyan dahil sa nakakabit ditong GPS. Yan ang aking eksklusibong tinutukan. Kinuha ko po siya, sir, para maka-ano rin sa daily expenses ba namin, sir, pamilya. Makatulong din ba sa amin? Nitong Disyembre lang na mag-loan ng lalaking ito at bumili ng sasakyang pampamilya at pang-rent a car kung minsan. Simula noon, 4 na beses pa lang itong naarkila at ito pala ika-4 ay siya na ring huli. Ang sasakyan kasi, chinap-chap. Ayon sa biktima, overnight na arkila ang usapan sa sasakyan. Kukunin gabi ng Huwebes Santo at isasauli alas 11 ng umaga ng Biyernes Santo. Ikalawang beses daw itong pagrenta ng babaeng kausap niya. Wala naman naging problema nung una, kaya madali siya nagtiwala. Sabi niya, i-rent niya lang daw papuntang Bulacan kasi mag-Holy Week dun yung pamilya niya. Pero dakong alas 10 ng umaga kahapon, isang oras bago napag-usapang pagsauli sa sasakyan. Hindi na raw sumasagot ang nag-arkila hanggang sa i-block na raw siya sa chat. Dito na siya nagduda. Buti na lang anya, nagkabit siya ng 3 GPS device sa kotse. Yung dalawa, sir, nagtataka na ako kung bakit hindi na siya pumapalo ng maayos. Hindi ko na siya ganong nalolokit ng maayos. Yung pala, natanggal na. Hanggang sa may natira lang na isa, sir, na siguro di pa nila nakikita. Pumalo yun. Dito na niya nakitang wala sa Bulacan ang sasakyan tulad ng napag-usapan. Natunto nito sa talyer sa barangay Doña Imelda, Quezon City. 4 ang arestado. Ito namin alam namin na rent-a-car. Nahila lang po kami para tumulong magkalas. Pero hindi ba kayo nagtaka na maayos ay
maayos yung kotse pero pinapakalas sa inyo. Yun nga po eh. Yun nga po, medyo nagtabo kami. Tricycle po ako, bali nautusan lang po ako mag-deliver ng mga pyesa. May pinakitang papel yung amo nila at timbayan na sa kanila yung sasakyan na pwedeng kataya na gano'n. Kaya naniwala kami na hindi mo nakaw. Magsasampa rin ng pulisya ng reklamong carnapping laban sa Nagarkila at sa umaning mastermind ng grupong nasa likod ng rentangay chop-chop modus. Tinutugis na sila ng pulisya. May grupo na to kasi previously, upon our checking doon sa mga iba ng arrested suspect natin and at large na suspect, meron na sila mga previous cases sa anti-carnapping. So, yes, we're thinking of yung conspiracy nila na aarkila tapos hindi na ibabalik yung sasakyan. Diretso na sa chap-chapan. Paalala ng pulisya, ugaling i-check na mabuti ang background ng mga nakakatransaksyon. At gaya sa kasong ito, mainam na maglagay ng higit sa isang GPS tracker sa mga pinaarkilang sasakyan. Panibagong kalbaryo sa mga motorista ang round 5 ng mega oil price hike sa Martes kung kailan posibleng umabot sa 170 pesos ang kada litro ng diesel. Kaya meron pong mga maaga na namang nagpakarga ngayong Sabado de Gloria. Ang ikinababahala naman ng isang transport group, mas malaki pa raw ang buwis sa langis kaysa arawang sahod ng mga manggagawa. Nakatutok si JP Soriano. Dahil sa krisis sa langis, may mga gas station na sa Bongao, Tawi-Tawi ang wala pa ring supply ng petrolyo. Ang mga mabibilhan na lang sa ilang lugar, mga tindahang nagbebenta ng bote-boteng gasolina. At ang kada isang litro nito, nasa 145 hanggang 150 pesos. Sa Cagayan de Oro City simula kahapon ay nasa garahe muna ang 30 units ng modernized jeepney ng isang transport cooperative. Di na raw nila kinakaya ang sobrang mahal ng langis. Halos wala na nga raw silang maiuwi dahil ang kita sa langis na lang napupunta. Dili na gyud makaya, sir. Tapal na. Sukad sa March 5, tapal naman gyud to. So ato lang tong gisustinihan tungod kay napamantay pantapal. Pero karon hasta ang among mga reserve fund na hurot naman gyud, no? Gakahurot na. Unsaon na lang na namo ang among operational expenses kung magsige pa migpadayon. Isa pa raw sa problema, wala pa silang natatanggap na ayuda mula sa gobyerno. Nakatakda sila makipagpulong sa lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro City para sa posibleng interventions na ibibigay sa kanila. Patapos na ang Semana Santa pero tila tuloy ang kalbaryo ng mga motorista. Ayon sa oil industry sources, hanggang 21 pesos ang tinatayang dagdag sa kada litro ng diesel sa round 5 ng mega oil price hike. Lagpas 7 pesos naman ang inaasahang dagdag sa gasolina. Kung ganyan ang inaasahan sa Martes, 170 pesos kada litro na ang posibleng maging presyo ng diesel. Kaya ang grupong Piston tuloy ang panawagan na tanggalin ang buwis sa langis. Anila kung aabot sa 170 pesos ang kada litro ng diesel, papalo na sa 25 pesos kada litro ang buwis diyan. Yan daw ang 19 pesos na value-added tax o VAT at 6 pesos na excise tax. At kung susumahin daw sa average na konsumo nila sa diesel na 30 litro kada araw, aabot na raw sa 750 pesos ang babayaran nilang buwis. Katumbas daw yan ang 22,500 pesos na buwis kada buwan ayon sa grupo. Kaya kung ikukumpara ang binabayarang buwis sa diesel ng mga tsuper, mas malaki na raw ito kumpara sa minimum wage ng mga manggagawang Pinoy. Ayon sa GMA News Research mula noong July 18, 2025, nasa 658 hanggang 695 pesos ang daily minimum wage rate sa Metro Manila. Kaya ang ipinaglalaban ng grupo, mag-rollback na ng 55 pesos sa presyo ng petrolyo. Sa isang gasolinahan po rito sa Quezon City ngayong Sabado de Gloria, pumipila na po yung mga motorcycle riders at mga sasakyan para sa inasahang panibagong OPH sa Martes na grabe na raw po ang pahirap na binibigay sa mga motorista. Hirap na sa pagkayod ang ilang taxi driver. May natitira pa ba sa inyong kita talaga sa mga taxi? Minsan po sir, 300 na lang. Minsan 200, minsan wala. Umaangal din ang ilang jeepney driver. Baka talagang huminto na raw sila sa pamamasada. Igrahin na namin yung jeep. Kasi malaki boundary na ito eh. Nasa 900 ang boundary. Hindi kaya habulin. No choice naman daw ang mga motorcycle taxi at delivery rider kundi lumaban para may maiuwi sa kanilang pamilya. Pinipilit po dahil wala rin naman po magagawa dahil patuloy pa rin po yung pagtaas ng gasolina.
JP Soriano, nakatutok 24 oras. Sinusubukan pa namin makuna ng reaksyon ng Malacanang kaugnay sa kompetisyon ng piston. Kahit mas kaunti kaysa karaniwan ng mga turista ngayon sa Baguio, doon pa rin pinili mag-Semana Santa ng mga naghahanap ng malamig na panahon. Pero ibang mga Gen Z, iba na raw ang nasa must-visit list kapag nasa City of Pines. Alamin natin yan sa live na pagtutok ni Bea Pinlang. Bea. Ivan, hindi na lang mga classic tourist spots ang pinupuntahan ng mga turista rito sa Baguio City. Lalo na ang mga gaya ko na Gen Z, ang hanap na nila mga lugar na bago at IG-worthy. Sa summer capital ng bansa, kaliwat kanan ng mga pasyalan. Pwedeng mag-horseback riding, mamasyal habang nakasuot ng igorot attire, o namnamin lang ang Baguio weather sa mga parke sa lungsod. Pero ang mga Gen Z tourists sa Baguio ngayon, tila may iba ng hanap. Naghahanap kami dito Session Road kung anong pwedeng kainan or cafe. So kasi gusto namin matry yung different coffees, fraps po. So, syempre aesthetic din po, pang IG worthy po. Bukod sa #aesthetic, travel goals din daw kung bago at kakaiba. Nung mga childhood ko po is more on kami sa classic. So, ngayon po more on ako sa new adventures. We just wanted to experience the new things that nakikita namin online. Pag may narinig po kasi kaming new, then so, try natin. Siyempre, pinipilahan pa rin ang mga classic tourist spots sa Baguio na perfect pa rin daw puntahan ng mga trentahin and up na di nasanay sa malayong lakaran at akyatan, lalo na kung kasama ang pamilya. Last minute decision, gusto naming mag-enjoy this Holy Week kasi walang work. First time namin pumunta dito kaya nag-push through kami. Masaya kasi kasama ko mga anak ko. Pero sadyang pasakit sa Baguio ang mahal na petrolyo. Nangalahati ang mga turista ngayong Semana Santa ayon sa Baguio LGU. Sa Mines View Park, bahagya ng dumami ang turista ngayong araw. Pero malayo raw yan sa nakagisnan nila. Sa mga nakarang taon, pag ganito, dagsanang mga tao, siguro mga binawas nito, mga 50%. Dahil masakit sa bulsa ang taas presyo sa langis at ibang bilihin, tipid-tipid daw muna ang ilan kahit nakabakasyon. Tipid-tipid sa mga souvenir siguro, ganyan. Pero food trip din, tsaka pumunta sa mga tourist spot na ganito. Sa pagkain, share lang talaga. Hindi na yung talagang bongga. Ngayon, kung saan kami makakita ng restaurant na medyo mumurahin, doon na kami kasi tipid talaga. Kahit na nagbabakasyon, kailangan magtipid pa rin. May iba pa rin naman na all out ang budget sa bakasyon, pero may diskarte. Pag uwi, trabaho ulit. Tapos ipon-ipon. Okay, bye! Ivan, bukod sa mahal na araw, dumadami na ang mga turista rito dahil simula na po ang summer vacation sa maraming paaralan mula Abril hanggang Mayo. Yan ang latest mula rito sa Baguio City. Balik sa'yo, Ivan. Maraming salamat, Bea Pinlang. Sa gitna po ng mainit na panahon, ilang oras pang nawala ng kuryente sa ilang bahagi ng Puerto Galera ngayong Sabado de Gloria. At libo-libo ang bakasyonista roon ngayong Holy Week at nakisa rin sa isinagawang sinakulo. Mula sa Puerto Galera, nakatutok live si Bam Alec. Bam? Pia, Black Saturday dito sa Puerto Galera. Bagaman daman na yung epekto ng oil price hike, pati yung pagtaas ng pamasahe ay pinuntahan pa rin ng mga turista itong Sabang Beach kung nasan tayo ngayon, lalo na ng mga banyaga. Sa saliw ng musika at teatro, isinadula ng mga taga Puerto Galera ang sakripisyo ni Jesucristo bilang paggunita sa Good Friday. Ngayong Sabado de Gloria, tila karagdagang penitensya sa Puerto Galera ang ilang oras na brownout o power outage sa bayan. Nagkaaberya kasi sa Minolo Substation, pero nakumpuni ito kaagad kaya hindi gaanong naapektuhan ang turismo. Ngayon lang po kasi lumakas. Nung last pong is mahina po ang guest.
So kahit po lumaki po malaki po yung kita, parang mababawasan din po gawa po ng kuryente. Sa tala ng Public Information Office ng Puerto Galera, halos break-even ang daloy ng mga turista. Ngayong Black Saturday, mahigit 2,000 turista ang nagsidatingan habang estimated 1,700 na mga turista ang nagsibalikan sa kani-kanilang mga lugar. Dinayo ng mga turistang Banyaga ang Sabang Beach, isang tanyag na hotspot para sa diving at water sports. It's a great place to dive. Different types of dives, and I didn't dive for the past 20 years, so I'm very glad to be able to dive here because of the corals, because of the fishes. Sir, dito po sa Sabang, maayos po rito. Maganda rin po ang daloy ng turista, mostly mga Chinese, Korean, European po. Sa gitna ng oil price hike at taas pasahe, nagkaroon din ng bahagyang pagtaas sa rates ng ilang water sports sa Puerto Galera. Ang water sports activity po natin, hindi po nagbago yung presyo nila. Pero po meron po tayong minimal na pagtaas po ng presyo for our beach hopping activity from 1,800 po na 1 to 6 packs, naging 2,000 na po siya. Yung snorkeling activity natin, very minimal po na 50 pesos po yung itinaas. Pia, may ordinansa ang lokal na pamahalaan na bawal yung scalping o hoarding o kaya yung illegal na pagtitinda ng mga ticket ng barko papunta at paalis ng Puerto Galera. Live mula rito sa Sabang Beach, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Bam Alegre.